Hi, hello! Isang magandang araw, umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa para sa araw po ng Huwebes, February 15, taong 2024. Hahanguin natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang kabanata ay siyam, mga talatang 22 hanggang 25. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya ay mapapahamak? Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Mga katagang ipinapahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad sa mga ibig na sumunod at maglingkod sa kanya. Meron pong hinihingi na kailangang gawin para maging karapat-dapat na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Si Jesus ang katuparan ng lahat ng mabubuting hangarin at pangako ng Diyos para sa sangkatauhan, sapagkat siya ang nagpakita ng isang magandang halimbawa ng pagbibigay ng kanyang buong buhay, kalooban, puso at isipan para makaganap at magampanan ang tungkuling iniatang, gampaning iniatang ng kanyang Ama. Sa pag-ako niya sa ating mga pagkakasala, muli niyang ipinagkasundo ang tao sa dakilang lumikha. Binuksan niya ang pintuan ng langit upang sinumang tapat na nagsisisi at tumatalikod sa kasalanan at kaanib ng katawan ni Kristo, dulot ng binyag ay magmana ng gantimpalang buhay na walang hanggan. Kinakailangan lamang na isabalikat natin ang araw-araw na tungkuling sumampalataya at mamuhay ayon sa turo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Hindi madali na maisagawa at maisabuhay ang mga turo at aral ng ating Panginoon sa pangunguna ng iglesyang ating kinaaniban, ngunit ito'y kabahagi, ito ay kasama ng ating buhay paglilingkod, katulad ng pagsunod ni Jesus sa kanyang Ama na dapat nating pinagtutularan. Hindi madali ang pagsunod kay Jesus. Maraming pagsubok na pagdaraanan, ngunit nakatitiyak tayo na tulad ng Panginoon, lahat ng ito ay ating mapagtatagumpayan. Totoo yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya kung ang Panginoon na ating siyang sinusundan, na ibinigay natin ang buong buhay at pagkatao sa Kanya, kung paano siyang magtagumpay, ay babahagi niya sa atin ang pananagumpay bilang Kanya mga tagasunod na mga naglilingkod sa Kanya. Maraming salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ang akin lang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.